kalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Lang. Yung mga tao, so una pa lang, paawa na. Yung mga tao nagluluksa. Sino ba nagluluksa? Si Lisa Marcos ba nagluksa? Kasi sa nakikita natin, mukhang hindi naman siya nagluluksa. Kasi kung nagluksa siya, sana, nung umuwi siya, sana nakita man lang natin, nakaitim siya. Pero umuwi siya, umattend siya ng mga kung ano-anong mga gatherings, parang wala naman siyang pagluluksang ginawa. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Oy, magandang araw po mga banateros worldwide. Marcos bangag. Magandang araw po sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon, sa ating programa. Ayan, ito na naman po ang inyong pinakapaboritong fake news peddler sa balat ng YouTube. Ang vlogger na walang kwenta at hindi dapat pinagkakatiwalaan at hindi dapat iniintindi, lalong-lalo na hindi dapat hinahabla. Dahil tayo ay nag-aatid lamang po na reaksyon sa mga ibinabalita na po ng mainstream media. Tayo lamang po ay nagbibigay ng ating mga komentaryo at mga walang kakwenta-kwentang mga suggestion at mga pagsita sa lahat ng mga kabalbalan, kabulastugan sa ating lipunan. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo, katawan, tatay, balon-balunan, kaluluwa, mga puso at damdamin ng lahat ng mga animal sa gobyerno, lahat po ng mga switik at salot, lahat po ng mga kawatan at mga magnanakaw, sindikato, mapang-abuso sa kapangyarihan, mga sinungaling, mga bangag, mga adik, pusher, kriminal, lahat na po sila. Mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Ayan, kamusta naman po ang mga buhay-buhay natin, mga bossing, mga kababayan natin sa Amerika. Ayan, at syempre batiin natin yan. Mga nasa Amerika, Canada, mga nasa Middle East, nasa Europe, mga kababayan natin na nasa Asia, mga kapitbahay natin dito sa ating kontinente. Magandang araw po sa inyo. Ayan, at mainit pa rin ang mga issue sa bayan natin. Ano bang gusto ninyong pag-usapan? Oo, syempre nandiyan na yung issue ng yung pagkamatay ng isang bilyonaryo. Oo, hindi ba? Pagka bilyonaryo talaga. Oo, kung ano-ano ang mga trip nila. Oo, pero syempre bago natin pag-usapan yan. Kasi sumagot na po sa wakas. Sumagot na sa wakas si Aling Claire at excited ang lahat na reaksyonan natin yung kanyang kasagutan na gigil na gigil, galit na galit, gustong manakit. Pero marami pa akong mga nakikita ritong nanonood na hindi pa nakakapag-like, nanonood na hindi pa nakasubscribe. Make sure na habang nanonood kayo or bago kayo mag-comment, mag-like na kayo sa video na to. Mag-subscribe na din kayo sa video na to. At sa channel na to, syempre, para maging updated kayo sa mga kaganapan sa bayang Pilipinas. Para makarinig kayo ng mga walang kakwenta-kwentang balita at mga komentaryo. At para may silbi kayo sa bayan.
Syempre i-like nyo na rin, i-share nyo na rin para kumalat ang kulto natin. At marami pa po tayong makonvert sa ating namanood sa ating palatuntunan dahil itong palatuntunan na to ay masaya dito. Oo, puros kalokohan lang ang mga nangyayari dito. Kung ayaw nyo ng stressful na content, ayaw nyo na masyadong seryoso, yung mga content na masyadong galit, dito sa atin walang galit. Good vibes lang, happy lang. Oo, sabay-sabay nating iraos ang araw na ito. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na ginagawa tayong podcast. Yung iba, mga naka-YouTube Premium yan. Nakasaksak lang sa tenga yung mga headset nila. Wireless na ngayon yung mga headset, di ba? Nakasalpak lang yan habang nagtatrabaho. 1 oras tayo magkukwentuhan. At least na iraos natin yung 1 oras na... Di ba? Na board tayo sa ating buhay. Kaya kung meron kayong mga kamag-anak, mga kaibigan na gustong ma-entertain, sabihin nyo, mag-follow kayo kay Boss D. Dahil kay Boss D, puro good vibes lang. Bawal ang bad vibes, bawal ang galit, bawal ang mainit ang ulo. Ako lang ang mainit ang ulo. Bawal ang mga malalambot ang puso. Lahat na nanonood dito matatapang at may mga saltik. Kaya, ayan, kita mo naman. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng kanilang napakagagandang mga comment, ha. Binabasa ko lahat yan, hina-heart ko lahat yan. So, maraming salamat sa inyong mga comment. Kung kayo'y natutuwa dito sa channel na ito, maraming salamat. Doon naman sa mga hindi natutuwa, mas mabuti na rin. Dahil ang pakay po natin dito sa channel, mapasaya natin yung mga subscribers natin na mahal tayo. Tas pangalawang pakay natin dito sa channel natin, maurat natin yung mga gunggong sa Pilipinas. Para, di ba, atakihin sila sa puso. Malay mo, mamatay sila lahat mamaya. Di ba? Di mabuti, mabawas-bawasan ng mga pabigat sa bansa. Di ba? Ganun lang yun, no? Kaya sabi ko nga sa inyo hitting 2 birds in 1 stone. Pero mas marami akong nakikitang positive comments kaysa sa negative comments. Napakaganda talaga ng feedback ng ating mga kababayan at natutuwa rin naman ako na natutuwa kayo sa mga kalokohan natin. Hindi ba? Layunin natin dito ay gawin nating katatawanan yung mga balitang madilim. Hindi ba? Dahil itong ating bansa ay napapalibutan na tayo ng kadiliman. Dahil puros demonyo at mga hudas ang nasa gobyerno ngayon. Kaya kailangan natin ng a little bit of comic relief, ika nga. Di ba? Kung masyado na tayong apektado sa mga balita o dito kay Boss D, sila ang maapektuhan sa ating ibabalita. At simulan na natin siyempre. Simulan na natin ang bakbakan. Simulan na natin ang bakbakan dahil kanina napakaganda ng aming show ng Balateros at kasama namin si Kati Binag. Tinanong ko nga kay Kati Binag Sabi ko, Kati Binag, ano ba itong kasing USB mo? May USB ka ba talaga? Meron daw talaga siyang USB. Sabi ko, hindi mo ba ilalabas yan? Sabi niya, bakit ko ilalabas? Mas marunong ka pa kayo sa akin, akin yun. Oo nga naman, kanya nga naman yun. Bakit natin siya pinipilit ilabas? Tsaka ano ba naman, bakit pa ba naman natin pipilitin na ilabas niya yung hinayupak na USB na yan? Dahil katulad ng lagi ko sinasabi, kami mga banateros, never kaming nadala sa ganyang istoryahe. Yung mga video, mga video sa USB, mga ganito, ganyan. Hindi na natin kailangan yan kasi lahat tayo noong 2021, actually 2021 yun nung sinabi ni Pangulong Duterte na itong mga kumag na ito, huwag niyong iboboto dahil mga sabog ito, mga bangag ito, naniwala tayo kahit na wala tayong pinangahawakang ebidensya.
Alam nyo kung bakit? Kasi nagtitiwala tayo kay Pangulong Duterte. Tiwalang-tiwala tayo kay Pangulong Duterte. Alam natin hindi tayo ini-scam niyan. Alam natin hindi tayo niloloko niyan. Pag yan nagsalita, talagang totoo yan. Ayun. Ano nangyari? Hindi ba? Hindi tayo, kayo pala. Hindi kayo lahat nakinig. Kasi nakinig kami sa kanya. Ganito kasi yan. Bago ang kampanyahan, nagpipilian pa lang kung sino ang mga tatakbo. Tumunog na yung mga pangalan at nakausap na natin ng Pangulo ng mga panahon na yan at atin nang narinig mula mismo sa bibig niya. Yung mga istoryang matagal na yang lumalapit sa akin. Nagpapa-appoint sa secretary dahil hindi siya tumakbo sa mga posisyon dahil meron siyang protesta noon kay Leni Robredo. Kapag kasi ikaw may protesta ka tapos tumakbo ka sa posisyon, let's say for example meron kang protesta na sa kalaban mo tapos tumakbo kang senador, ayan, wala na yung protesta mo, wala na yun, forfeited na yun. Kapag tumakbo ka sa posisyon. Kaya nga ang ginawa niya, talagang hindi siya tumakbo sa posisyon, ginapang nila yon. 6 na taon ginagapang nila yon to stay relevant, to keep keep his kumbaga position sa sirkulasyon. Pinaingay niya ang kanyang walang kakwenta-kwentang protesta sa Presidential Electoral Tribunal. Nanatalo rin siya kalaunan. Okay? So hindi siya tumakbo, nagpapa-appoint daw yan. Nagpapa-appoint sa DA, kung ano-ano pa, pero sinabi na kagad ni Pangulo, black na kagad yan, hindi yan. Kay Presidente mismo nangyari yun, talagang hindi niya tinanggap. Kasi alam nga niya, bogsa Noong 2021, sinabi lang niya na merong isang kakandidatong presidente na mahilig daw sa coke. Walang pinanganak daw na may gintong kutsara sa bibig. Weak leader at wala daw alam. Hindi niya pinangalanan yan din. Pero alam na natin kung sino. Kasi nga, noong 2022, itong si Lacson at saka si Pacquiao, nag-request sila ng drug test sa lahat ng mga tatakbong presidente. Tapos doon nga naglabas itong Bongbong Marcos ng kanyang resulta sa drug test. Diyan daw sa isang ospital sa tabi-tabi. At negative daw siya sa droga. Pero noong mga panahon na yun, si Inday Sara nagpresenta ng drug test result ng lahat ng substance. Pero itong si Kulapu, itong si Kulapnog, ang pinakita lang niya yung negative result na masasabi natin hindi siya walang nakakita Noong hindi komprensibo yung kanyang test result Basta lang negative siya, ganun. Tapos naniwala na kayo agad, naniwala na kayo lahat, agad-agad. Anong nangyari? Hindi ba nung binigyan siya ni Pangulong Duterte ng 2 taon, sabi ni Pangulong Duterte, sige bigyan natin 2 taon, nanalo sabi nga nila, kung yan ang nanalo, pinili yan ng pagkakataon na manalo, pabayaan niyo siya na magsilbi. Ayun na nga, nagsilbi. After 2 years, Diyos ko, walang nangyari. After 2 years, walang nangyari. Doon sa pangalawang taon, Diyos ko po, binanatan yung si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya pumalag na si Pangulong Duterte. Tangin na itong mga addict na to, pinagtitripan tong anak ko hindi ba? Hindi ka naman papayag. Siyempre, pucha yan. Alam mo, bangag So, alam mo, pag bangag, madalas nagtitrip. Kita mo naman, kakampi nila si Inday Sara, pinagtripan nila. Saan ka makakita, hindi ba? Pera mo, binigay mo sa kanya para gastusin niya, tapos nung ginastos niya, putang ina, patibong pala yun. Mantakay mo, yun ang ginagamit ngayon para mapatalisik siya sa pwesto, at the same time, hindi na siya makatakbo sa 2028. Ganyang kademonyong mga hayop na yan. So, maisog January last year, unang maisog. Nagsalita si Pangulong Duterte, pinangalanan ni Pangulong Duterte at nakipagpali. Talagang inano ni Pangulong Duterte, pinangalanan niya na, sinabi niya kung saan bumabatak. Sinabi niya kung sino-sino yung mga kasama na bumabatak. Mabigat na mabigat yun. Pinick up ng media.
Pinick up konti ng media, tapos tinanong ng media itong presidente. Sabi, "Sir, addict daw kayo. Do you categorically deny that you are using drugs?" Tumawa lang. Ha 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 ha. It must be the fentanyl speaking. Or it must be the fentanyl talking. So binalik niya kay Pangulong Duterte. Hinamo ngayon siya ni Pangulong Duterte. Gusto mo magpa-drug test tayo sa Luneta eh. Dalawa lang tayo eh, para magkaalaman tayo eh. Anong sagot niya? "I will not dignify that question with an answer." Hindi niya man lang dininay, "No, I'm not taking drugs." Hindi niya dininay, as in talagang sabi niya, "I am not gonna entertain that." Bakit? Kasi kapag in-entertain yun at kapag dininay niyo yun, kailangan mo ng pruweba when you deny it. Anong pruweba ang kailangan mo? Drug test na komprehensibo. Wala nga eh. Ayaw nga niya magpa-drug test eh. Anong ibig sabihin nun? Kung halimbawa may lie detector test, ayaw mo magpa-lie detector test. Ano ibig sabihin nun? Kasi nga alam mo na may bagahe ka. Alam mo na mahuhuli ka. O baka yan pa ang maging katapusan ng iyong kapangyarihan. O syempre sabi ko nga sa inyo, nakakalasing ang kapangyarihan. Kaya makikita mo sila, lasing na lasing. So hindi tayo naniwala. Naniwala kami. Oo, naniwala kami. Kaya nga ibang presidente ang sinuportahan namin nun. Bagamat natalo, nakita namin na karapat dapat. O kita mo naman ngayon ang ginagawa sa Maynila, hindi ba? Na talaga namang lahat ng kaya niyang gawin, gagawin niya kahit na gipit na gipit dahil ninakaw na lahat. Walang iniwang na gamit. Diyan sa Maynila, kita mo naman, lumalaban. Talaga naman, ganyan ang political will na kailangan natin at gusto natin sa bayang Pilipinas mula sa mga pasahod natin ng mga lingkod bayan. Pero ito na nga nangyari, mga bossing. Fast forward, nagre-request ang taong bayan ng hair follicle test. Ang sagot ng kupal, bakit? Hair follicle test is not connected to public office and public trust. Mantakin mo yan. So pati yung public office sa public trust, meron na silang ibang pagkaka-definition. Ganyang kakupal ang mga yan. So lahat binabago nila, naaayon sa liking nila. Ganyan kasi kapag ka mga oligarko yung mga bilyonaryo, ganyan yan. Kung ano yung ginagawa nila, yun yung tama. Kung ano yung ayaw nila, yun yung mali. At kapag ayaw nila, ginawa mo, gagamitin nila yung kanilang kapangyarihan, yung kanilang yaman para mapigilan kang gawin yung mga bagay na ginagawa mo dahil ayaw nga nila yun. Sabi ko nga sa inyo, ang lalakas mag-trip netong mga to. Sobrang bad trip. Oo. Hindi ba? So, eto ngayon, mga bossing, merong matagal na kasi itong balita na ito Sabi ko nga sa inyo, sobrang tagal na nitong balita na ito at hindi natin sinasakyan ito kasi nga walang ebidensya. Sige, sabihin na natin, nung una tong inilalabas ni Maharlika, hindi natin talaga to kinakagat. Di ba nga, sabi nga nila baka mga pakawala na kayo ni Lisa. Kaya hindi nyo tinatapik yung mga expose ko tungkol kay Lisa. Kasi kaming mga banateros, mas gusto namin yung meron ng ebidensya. Meron ng mga dokumento na lumalabas, lalong-lalo na kapag ni-report na ng media. Kasi syempre, bagamat banas tayo sa mga media na yan, yung media somehow, kumbaga, noon pa man, may mga reputasyon na yung mga yan. Dati, yung kanilang kredibilidad napakataas. Ngayon, yung kredibilidad nila depende na lang doon sa mga nagbabayad sa kanila. Depende na lang sa kung sino ang malaki yung offer. Para na nga sila mga prostitutes. Kaya nga ang tawag ko sa kanila prostitutes kasi magpapagamit sila. Kasi ang prostitute ganyan, babayaran mo, gagamitin mo, di ba? So ganun din sila, binabayaran sila para magamit sila. Kasi sa nakikita natin ngayon, sa dinami-dami ng issue na talaga namang masasabi natin na dapat pinapanagot itong mga nasa gobyerno, tila mo, Duterte lang sila naka-angkla at Duterte lang sila naka-focus.
O bakit? Nakita naman natin yung demolition job sa mga Duterte para matanggal siya sa posisyon. Tapos ang media, ganun din. Ang ina-highlight lang, puros mga pagkakamali ng mga Duterte, issue ng mga Duterte, skandalo ng mga Duterte. So, mga prostitutes na talaga sila. So, pero, bagamat ganun na ang reputasyon ng media sa panahon ngayon, sa kanila pa rin tayo kumukuha ng mga dinidiscuss natin. Again, ang format po nitong channel na to is hindi po maglabas ng mga balita na nakikipag-unahan. Ito pong channel na ito ay nagre-react lamang doon sa mga balitang for public consumption or naibalita na. Kumbaga, pulso ni Boss Dada ito. Yung reaksyon ni Boss Dada sa balitang ito. Hindi po si Boss Dada ang naghahatid ng balita na yan. Yan pong mga balita na yan ay pag-aari ng mga news outlet at tayo ginagamit lang po natin bilang point of conversation. Kasi kung wala tayong babalita, wala tayong pag-uusapan. Hindi ba? Hindi naman tayo pwedeng puro chismisan lang. So at least ito, mga bossing, nasa media na, somehow, may fact-checking naman ang mga yan. Napakayayabang ng mga yan, hindi ba? Nakita nyo yung debate ni Banat Bay nung nakaraan. O di ba na parang lumalabas na yung mga vloggers, wala silang tiwala, walang quality control, pero itong mga media may quality control, meron silang internal ethics, mga ganun-ganun sila. So naniniwala rin naman tayo ron na ang kanilang moral compass ay gumagana ng walang obstruction o walang presyo. So inilabas po ito ng finally may naglabas na news outlet kasi for the longest time na nagka-issue ito, totoo naman na namatay itong si Paulo Tantoco, pero hindi noong unang ibinalita na namatay itong Tantoco, hindi sinabi kung ano yung cause of death niya. Maraming mga spekulasyon, si Maharlika, maraming mga spekulasyon at since taga LA siya, it happened sa LA, sigurado ako na may mga kaibigan siya na umatin doon because may mga Filipino community gathering din na mga naganap dyan. Alam niya yung mga kaganapan dyan dahil baluarte niya yan . Oo, bagamat alam namin na taga ron siya at bagamat alam namin na may access siya doon, hindi namin yan kinagat kasi nga lahat ng mga balita noon puro spekulasyon lang. Lahat puro pinapakita lang saglit yung papel na ganyan, binabawi rin. Hindi ba? So nagkalat sila noon ng balita na ito daw ay namatay daw, na sobrahan daw sa droga, may mga balita pa tinurukan, hindi naman gumagamit, pinilit gumamit, may mga ganun . So hindi natin yun kinagat kasi nga ayaw natin noong mga balita na hindi kumbaga hindi na vet. Di ba? So ito ngayon naglabas ng report ang Bilyonaryo and at the same time naglabas din ng post etong si Rigoberto Tiglao na may nag-Viber daw sa kanya nitong document na ito. At nung chinek daw niya, yung signatory, may pinakita rin niya yung tao. Ako ba, ginawa ko yung due diligence. Chinek ko ba? Kasi chinek namin, may bayad. Doon sa Beverly Hills, yung website, yung istasyon, meron siyang bayad. Subscription siya, parang $45 yata yun. Tapos, hindi mo pa siya mada-download. Hindi siya soft copy na ipapadala sa'yo. Ipapadala sa'yo ng naka-courier. LBC ba yan, FedEx o kung ano man, ipapadala nila sa'yo. So, ganun yung sistema. Now, may nagpadala daw kay Rigoberto Tiglao. May una ng mga papel na lumabas na iba yung itsura doon sa pinalabas ni Rigoberto Tiglao. Teka, tingnan ko kung meron pa rito. Ayan nga. Yung meron daw pink na yan. Yan yung sinasabi ni Claire Castro, yung may pink daw na yan. Dinagdag na lang daw yan. Oo. Ano ba yung may pink na yan? Oo, titingnan natin ulit kasi medyo dyan. Yan, tingnan mo yung may pink na yan. Kasi lumalabas dito,
lumalabas dito, hanggang dyan lang daw yan sa may pink eh. Death investigation, Beverly Hills, nakalagay dyan, dispatch, blah, blah, blah. Ito daw, ano na to, ito daw, officers entered room, observed hotel security, performing chest compression, blah, blah, blah. Hanggang dun daw sa Alexa Miro ay hindi na daw yan included. Sabi ni Castro Hindi na daw yan included. Oo. Tingnan natin dito kung meron bang nakalagay dito na under required, blah, 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 local agency, under exemption. However, BHPD providing the following information in accordance with the act, blah, blah, blah. Wala nga dito yan. Nakalagay lang victim age, tapos summary of incident, approximately 11:30. Ano daw yan? Tapos alas 12, kasi nakalagay dito 11:30 hours, officers were dispatched to the Beverly Hilton Hotel regarding a person not breathing. Tapos meron ng pink na line. And then may mga nakasulat doon makikita mo diyan may mga nakasulat diyan pero nakablanko. Yan, officers, tas medyo may space and then dinagdag. Kung titignan natin yung font, parehas naman. Parehas naman yung font. Although, merong binurang part nga, yung may kulay pink niya. So, ang sinasabi ng Malacanang, itong dokumento na to, yung baba daw ng pink na yan ay, peke na. Peke na daw ito. At yan na nga, mayroon pang pirma kung sino yung police na mayroon pang police na or yung investigador na nagpirma. Ang pangalan, Donna Corsi, number 826. So, di natin alam kung ano yung numero na yun. Now, yan ang sinasabi ngayon ng Malacanang na peke daw itong kumalat na na ito, na dokumento na ito. Chinecheck ko yung post ni Rigoberto Tiglao. Ang parang hindi naman niya sinasabi that this is confirmed. Doon sa post niya, ang sabi niya, may nag-text sa akin, may nag-Viber sa akin nitong mga dokumento na ito at itong mga tao na ito. Ito yung tao na pumirma, bla bla bla. Pinadala ito. Hindi naman niya sinabi doon sa kanyang post na check ko eksakto yung post ni ni Rigoberto Tiglao. Check natin maigi. Yung post ni Rigoberto Tiglao mukhang tinake down yan. Hoy, Tiglao, ba't mo tinake down yung post mo? Kala ko ba matapang ka? Labas ka eh. Nilalabas-labas mo tapos biglang i-retract mo. Takot ka naman masyado kay Claire Castro. Pero meron siyang isang dito, isang post na, was he taking coke alone? Ito, may picture ni may picture ni Tantoco, tapos ang sinasabi niya, was he taking coke alone or was he with others in a coke session? If the latter's true, did they rush him to the hospital? Are those SOCMED claims true that the FL was in that party? May mga question mark to, and this is the reason the LA police had to interrogate her? So yun yung niya, yun yung niya ngayon, yung post niya. So nagtatanong siya. Nung nakita ko rin naman yung post na yan ni Rigoberto Tiglao, sa kanya ko nga kinuha yan eh. Nung nakita ko yung post siya na yan, wala rin naman siya sinabi that these documents are true. Basta pinakita lang niya itong mga dokumento na ito, kumbaga inilabas niya. Hindi niya sinabi doon sa kanyang column na ito, totoo to, kinuha ko to. Ang sinabi nga niya is may nag-Viber lang sa akin ito. Ngayon, the question here is, gaano ba talaga ka-legit ito? Well, according to Banat Bay, he's trying to purchase para makita niya if yung ipapadala ba sa kanya is parehas nito. So, tingnan natin. Kasi sabi ni Banat Bay sa akin kanina, he tried purchasing para makita niya on his own. Hindi ba? Kung totoo itong dokumento na ito. But again, ang sinasabi dito ng Malacanang is ito daw dokumento na to is fake news because diyan sa dokumento na yan, kung makikita ninyo, nandoon niya ang pangalan na yan. Kasi meron yan 3.
yung asawa, yung First Lady at saka yung Alexa Miro na sinasabi ng Malacanang na hindi totoo. Ngayon, sabi ko sa inyo, kayo na isip or kayo nang bahala kung kanino ba kayo maniniwala. O kasi nga matagal na tong issue, hindi na pag-usapan. Ngayon, lumabas itong mga dokumento na to at saka ang tanong, hindi naman ito yung ginamit ng bilyonaryo eh. Hindi ito yung ginamit ng bilyonaryo na reference para dun sa kanilang balita. Meron ding sariling kumbaga reference yung bilyonaryo na kaya nila ibinalita. So ang tanong, saan nakuha ng bilyonaryo yung kanilang nireport tungkol dito? Kasi nung nireport ng bilyonaryo, saka lang nag-report itong si Rigoberto Tiglao or naglabas si Rigoberto Tiglao ng kanyang post. Oo, so tayo naman, ang ginawa natin, katulad nga ng sinasabi ko sa inyo, disclaimer lang, noong una, lumabas ito, hindi natin to pinick up, but ngayon, may mga lumalabas ng ganito, nagtatanong din tayo. Gaano ba katotoo ito? Kasi nga, hindi naman sumasagot yung pinatutungkulan ng issue, si Presidente, tsaka itong si First Lady, hindi naman sila sumasagot. Ang pinasasagot naman nila, ibang tao. Kaya ngayon, yung mga tao, hindi naniniwala. Kasi nga, ang sumasagot, sinungaling din. Kung ang sumasagot sana matino, di maniniwala ka. Parang tinamot to si Rigoberto Tiglao. Nung pinost niya, wala naman siyang sinabi na totoo itong dokumento na ito. Nung pinost niya yon, naniwala ang tao sa kanya. Or, inisip ng tao na ginawa ni Rigoberto Tiglao yung due diligence, di ba? Ganun ka-reputable si Rigoberto Tiglao. Dito kasi sa Malacanang, kapag wait lang kapag itong mukha na to ang bumungad sa'yo, ayan, hindi, mabibwisit ka rin. Alam mo, fake news peddler to eh. So lahat na sasabihin nito, alam mo, hindi totoo. Kasi nagpapakalat ng peking balita to eh. Ito nga yung nagbabalita na si Pangulong Duterte daw. Si Pangulong Duterte daw nangako ng 7 pesos na bigas. Nahuli siya doon, di ba? Nganga siya. Dito nakita mo rin 'tong fake news nito. Nagbabalita, tapos pagtingin mo nung kalahati, kaya palang kapal-kapal nung papel, yung kalahati para puro blanco. Di ba maniniwala ka pa ba sa ganitong klase ng tao? Di ka ba nahihiya na spokesperson mo ganyan ka tolongges, di ba? Kaya ngayon, sumagot sila at sinagot na nila. Ang nakakapagtaka kasi dito, kasi supposedly nangyari yan Sabado, nilabas nila Sabado ng bilyonaryo Linggo, Lunes, nag-aabang ang taong bayan, Lunes. So imaginein mo, yung araw na lumabas ito, Saturday, Sunday, Monday, 3 days. Sa pangatlong araw, sumagot lang yung bagong PCO chief na no comment. Hindi sila magko-comment because it's a private matter. Siguro hindi siya ganun kagaling magsinungaling. Kaya ipinasa nila sa pinakamagaling magsinungaling, which is itong babaeng to. Kasi siya nga po ang tagapagsinungaling ng Malacanang, hindi po siya tagapagsalita. Tagapagsinungaling po dahil karamihan sa mga sinasabi nito kasinungalingan. Actually dito nga sa sa press briefing na to may mga inuulat siya dito. Sabi ko nga sa inyo, pag nagpe-press briefing yan, mga first nag-uulat yan. Walang tinatanong tungkol sa inuulat niya. Ang tinatanong, ibang bagay. So, ibig sabihin, walang interesante na ipinapakita ito sa press briefing niya. But, excited talaga lahat ng Pilipino sa press briefing niya ngayon kung papaano niya sasagutin etong issue ng Tantocos death. Ayan nga. So, pasensya na po ulit sa pamilya ng namatay na si Tantoco. Bagamat private person po si Tantoco, pero hindi naman natin inuurirat yung kanyang buhay, kung ano yung buhay niya, sino ba siya, kung siya ba ay na sa iskandalo, na involved na sa mga iskandalo. Hindi po yun. Kaya lang naman po natin pinag-uusapan itong yumaong kapamilya ninyo dahil meron ngang mga balita na inuugnay ang gobyerno sa kanyang pagkamatay. Kaya gusto rin nating malinawan kung dapat ba ito pabayaan na natin sila mag-mourn privately o
dapat nating siyasatin kasi nga di umano according to the reports diyan sa ng bilyonaryo part daw siya ng entourage. Oo, so kailangan nating malaman if he's part of the entourage, concerned tayo being being yung kanilang pagpunta doon sponsored ng pamahalaan, taxpayers money yung ginamit nila diyan. So nagkaroon tayo ng interest kung anong nangyari talaga diyan. Pero hindi po natin dinidisrespect yung kanyang pagkamatay, hindi natin dinidisrespect yung kanyang pagkatao, yung kanyang memories. Nagkamali lang siya ng sinamahan. Kasi may mga video na lumalabas na kumakanta pa siya ng I Will Survive pero hindi siya nakasurvive. Nadali nga siya o na-overdose nga siya. Pero doon, di umano kasi parang lumalabas dito sa sinasabi ng Malacanang, hindi, parang tinatanggal nila yung claim na siya ay na-overdose. So, doon ngayon magkakaalaman baka sa mga susunod na araw meron talagang mag-challenge na mga netizen at mag-imbestiga on their own and makita kung ano talaga yung eksaktong laman ng report diyan sa nagkandak ng autopsy ba yan? O nagkandak ng investigation. So pakinggan natin yung kwento, istoryahin ni Claire Castro para mahalaman natin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Ito, sige, tinanong siya patungkol dito. After sabihin nung kanyang amo na no comment, ito na siya at sasagutin niya na yung mga katanungan natin. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Lang. Yung mga tao, una pa lang, paawa na. Yung mga tao nagluluksa. Sino ba nagluluksa? Si Lisa Marcos ba nagluksa? Kasi sa nakikita natin, mukhang hindi naman siya nagluluksa. Kasi kung nagluksa siya, sana, nung umuwi siya, sana nakita man lang natin nakaitim siya. Pero umuwi siya, umattend siya ng mga kung ano-anong mga gatherings, parang wala naman siyang pagluluksang ginawa. Considering nakasama mo ito, let's say for example, hindi nga ito part ng entourage mo, pero yung asawa nito, empleyado nyo. At kasama nyo siya. Kasi may kung nakitang kumakanta siya habang sumasayaw ka . So anong ibig sabihin nun? Meron kayong relasyon nito kahit papaano, nagkasama kayo kahit ilang araw lang. Ako nga, sabi ko nga sa inyo, unang araw pa lang nakasama ko si Jay Guevara, kahit papaano naging concerned na ako kagad sa kanya . Pero ito, nakasama mo, sinakantahan ka pa habang sumasayaw ka, ibig sabihin may relasyon kayo nito na more than work. Regardless nga kung hindi mo entourage o hindi kasama, sumabit lang sa inyo, yung asawa niya, empleyado ninyo, so kasama nyo to, namatay diyan sa ibang bansa, sana kinlaro nyo na kagad na namatayan tayo doon, kababayan natin, binangungot, ganyan, di na nagising, natulog. Hindi ba? Dapat may mga ganun, pero wala as in, iniwasan nito, hindi sinagot. Ang sumasagot nga, itong spokesperson lang. Pero yung mismong inaakusahan, wala nga. Hindi, nagugulat nga rin tayo kasi minsan may mga media coverage siya, pero hindi natatanong sa kanya itong mga issues na ito. Kasi nga, noon, walang ebidensyang lumalabas. So, pwedeng hindi talaga nila sagutin. Wala yan. Wala nga silang may pakitang ebidensya ng kung ano-ano . Basta wala yan. Ngayon meron na. So ngayon meron na sila ngayong drama na mahiya naman tayo sa mga nagluluksa. Hindi porket nakaitim ka ngayon, Claire Castro, nagluluksa ka. Alam ko kung anong pinagluluksa mo ngayon na nakaitim ka. Pinagluluksa mo yung namatay mo ng karir.
Dahil simula nung tumanggap ka ng trabaho dyan sa mga kupal na yan at nagsinungaling ka na nagsinungaling sa iyong mga press conference, pinaglamayan na talaga yung karera mo. I am sure the way na magsalita ka dyan, pronunciation mo pa lang, sigurado ako na magdadalawang isip na ang, kumbaga, loko-loko na lang ang kukuha sa yung abogado. Oo, sa totoo lang. Sige, diretso natin, nagluluksa daw. Ginagamit ng ibang mga obstructionist para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Ha? Nagtatanong lang, sinisira na. Ano ka ba? Pag nagtanong, sasagutin mo lang. Sasagutin nyo lang eh. Ang dami mo na sinabi. Obstructionist. Sino ba obstructionist? Sino obstructionist? Yung bilyonaryo? Si Rigoberto Tiglao? Hindi ba? Ba't parang biktima na kayo? Anak ng tinapay, hinihingi lang ng tao sa inyo itong report dito. Totoo ba to o hindi? Simple lang naman yan eh. Sasabihin mo lang naman, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Sa katunayan, ito po ang ebidensya. Pak. So, hindi po, hindi po totoo yan. O, di ba? Plain, ganun lang naman kasimple. Pero ang dami mo pa mga pakasakali ng mga obstructionist, siraan lang. Ang, namatay yan. Kasama nila, namatay. Anong sinisiraan dun? Claire Castro, paano siyang sinisiraan kung nandoon sila sa Amerika, namatay yung kasama nila, tapos baliwala lang sa kanya? Paano mo siya sinisiraan dun? Hindi ko talaga maintindihan kung saan nanggaling itong kabobohan ni Claire Castro na sinisira do yung administrasyon. Putang ina niyan. May namatay silang kasama. Totoo bang may namatay o hindi? Meron eh. Ibinalita, namatay. Alangan mabuhay kung buhay ito. Di sana pinresintan nyo na. Namatay eh. May namatay na kasama sila during business trip. During government-sponsored trip. May namatay na kasamahan sila. Kaya tinatanong siya, since kasama siya at may bali-balita, chismis na inano siya na sila'y dinitain or in-interrogate or whatsoever, ang dali lang naman sagutin nun eh. Oo, merong namatay. Namatay naman talaga eh. Pero hindi sa drugs. Kasi hindi naman kami nagda-drugs eh. Oo, official business yan. So, galing sa biyahe, may heart condition, baka napagod. Pero yes, true, may namatay talaga. Anong ginawa niya nung may namatay? Yun ang tanong eh. Oo, anong oras ba yan namatay? Paano ba nila nalaman na patay na yan? O anong oras ba nila nalaman na hindi na humihinga yan? Hindi ba? Yun lang naman yung katanungan dun eh. Or nandoon ka ba? Napakadali lang naman, ay wala po siya doon. Kasi po, eto po ang ang resibo na siya po ay naka-check-in sa ibang hotel. So during that time, wala siya diyan sa pinangyarihan niyan. Oo, pero may mga report na mayroong pulbos, cocaine o something, mayroong syringe, mayroon daw bukas na mga bote. May mga saradong bote, ubos na yung laman, merong kalahati pa lang, so halata daw na nagparty doon. O anong gagawin mo doon? I-deny mo lang yun. Tapos sasabihin mo na, ito walang dokumento na nagpapatunay na totoo yung report na yan. Hindi ba? Ganun lang naman kasimple yun. Ba't kailangan mo pa magdrama? Bakit kailangan mo pang parang kasalanan pa namin itong nangyari? Tangina silang magkakasama doon, official trip yun, ikaw na ang may sabi na kapag official trip, dapat pag-uwi, nagre-report. Ni-report ba sa inyo ni Lisa Marcos na namatayan siya ng kasama? Or kung hindi man nila kasama, ini-report ba sa inyo ni Lisa na namatay yung asawa noong staff nila? O hindi ba yun ang mga tanong na dapat sagutin? Sagutin nyo lang kasi, diretso. Hindi na yung ang dami pang pasakali, mag-iitim ka pa para mukhang nagluluksa ka. Pero ang pinagluluksa natin yung pagkamatay ng utak mo. Dahil yung utak mo, putya, hindi na gumagana.
Kasimple-simple lang naman yan, hindi ba? Kaya nga sabi ko, ako, ano ba ang kailangan nating gawin pagka naghihinalaan ka na nagda-drugs ka? O, di magpa-drug test ka. So, ganun lang naman kasimple yun. Tapos isampal mo sa mukha nila dahil alam mo sa sarili mo, negative ka. Pero, kung alam mo sa sarili mo na positive ka, o anong gagawin mo? Papadrug test ka ba? Kadali-dali lang naman sagutin niya ng declare o diretso. Nakakahiya Oo, nakakahiya talaga. Sobrang nakakahiya. ang kanilang mga ginagawa. Oo, nakakahiya talaga ang kanilang mga ginagawa kung totoo yan. Kasi imagine, gamit nyo yung pera ng taong bayan. Imagine na kung totoo yan gamit nyo pera ng taong bayan, pumunta kayo dyan, wala naman talaga kakwenta-kwenta yung event na yan. Wala naman talaga kakwenta-kwenta yung event na yan, pumunta kayo dyan, tapos may mga video pa, party-party kayo, may mga video pa nga, pe-perform si Jokoy, something like that, nagsasalita sa mic, na sila-sila lang yung mga tao, you know what I'm saying? Nakakahiya talaga na may mga kasamahan ka na involved sa drugs, kung totoo yan. May kasamahan ka na namatay na overdose sa drugs, kung totoo yan. Nakakahiya talaga yun. Kaya we are calling for a hair follicle drug test. If the First Lady will be negative, kahit naman sabihin natin may history siya, lumabas doon, history niya, before silang makapasok sa Malacanang, okay lang yun. Pero yung ngayon, hindi ba, ibang usapan na yun. So kailangan nilang i-prove. Kaya nga sabi natin dahil may mga ganyang issue, kailangan nating i-prove whether totoo ba ito o hindi. Hindi ba? Yun lang naman, simple lang. Unang-una, si Mr. Paul Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Yun, kung hindi kasama sa official entourage, di ipakita nyo yung manifest. Ipakita nyo yung manifesto. Hindi siya kasama sa entourage. Ayan, ito lang yung entourage ni Madam. Ito lang yung mga binilan natin ng ticket. Ito po yung sumakay sa ganitong sa ganitong eroplano. Dumating sila sa Amerika. Ito lang yung mga kasama niya. Hindi kasama yan. Sa katunayan, etong si Mr. Tantoco ay pumunta sa Amerika gamit ang pera niya at pamasahe niya. Dito siya sa flight na to nakasakay. Hindi ba? Ganun lang yun. Kapag nag-deny ka, yun ang problema. Pag nag-deny ka, hindi pwedeng salita lang. Kailangan mong patunayan. So, nasaan yung manifesto? Nasaan yung listahan ng mga entourage ng ating pinakamamahal na unang ginang? Meron yan. Imposibleng wala. Meron yan. Malacanang, meron yan. Lahat ng kasama, pati protocol, nandiyan dyan. Sino yung kasama ni Madam? Kaya nga 'di ba pag umaalis si Bongbong noon nakasama yung media. Nakalista sino-sinong mga media, sino-sinong mga tao 'yan. Hindi ba kasi nga yan kapag ka nag-liquidate kayo, alam nyo kung itong pera na to napunta sa pamasahe nito dahil kasama siya sa event na to. Di ba ganun yun? So nasan yung manifesto? Hindi ba pwedeng puro denial lang? Hindi pwedeng puro salita lang. So kung hindi siya kasama sa entourage, kailangan makapagpakita ka na hindi talaga siya kasama sa entourage. Ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Wala naman kasi nga silang sinabi na yun talaga yung dokumento. Kalinaw-linaw. Magbabasa ka lang, Claire. Gamit ng utak, babasahin mo lang yung post ni Rigoberto Tiglao. Alam ko naman, na-capture nyo na yan kahit tinake down niya na. Sabi niya, somebody vibered me this document. It's up for the people to believe or not. Di ba? Hindi na kasalanan ni Rigoberto Tiglao yun. Kasi wala namang malis yung kanyang pagpo-post because madalas naman siya nagpo-post. So pinost niya lang yun. Somebody gave this to me. Can somebody confirm? Siguro yun yung kasunod. Di na lang niya tinuloy-tuloy. You can just say, these documents are fake. Hindi po yan totoo. So at least nasagot yung katanungan ni Rigoberto Tiglao. Pero totoo naman yung sinasabi mo na dapat
mainstream yan, spokesperson yan, dapat meron din siyang due diligence na ginagawa. Pero wala. O, dyan ngayon natin sinasabi, dyan natin ngayon, kasi napakayayabang netong media, mainstream media, na sinasabi nila na sila, ganitong ginagawa nila, kami ganito, ganyan, ganyan. Kayong mga vlogger, wala kayong filter. Kayong mga vlogger, wala kayong sinusunod na ethical standards. So parang tayo, napakadali nilang sabihan na hindi tayo sumusunod sa norms or kaugalian ng disenteng mamamahayag. O ayan, hindi lang mamamahayag yan. Ano pa yan? Dating spokesperson pa yan. Hindi ba? Yung billionaire, media din yan. O, bakit ngayon? So, sino ngayon ang fake news peddler? Yung mga vlogger na naglalabas lang ng kanilang opinion o yung mga mainstream media na naglalabas nung mga ganitong balita? Because if nilabas ng mainstream media, ina-assume na natin kaagad na nag-research ang mga yan. Sabi nila magaling sila eh. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. O, paano mo naman laman? Ano ba yung sinusunong nila interes? Puro kasi parinig eh. Sabihin mo na kasi, si Rigoberto Tiglao, DDS, ganun. Ang bilyonaryo, hindi naman DDS yung bilyonaryo. Hindi rin galit yung bilyonaryo sa inyo eh. Sino ba may-ari ng bilyonaryo? Di ba ano rin yan? ABS-CBN di may-ari yan. Style nyo bulok. Kakampi nyo yan eh. Kakampi nyo yung Katol eh. Kakampi nyo yung GMA. Kakampi nyo yung News 5 eh. So, lokohin yung lelang nyo kung sasabihin mo na obstructionist ang bilyonaryo. Bagamat bago lang yan, pag-aari naman yan ng mga... Sila din naman may-ari yan. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Yan, maganda yan. Napakaganda nung iyong pag-deny. Ang tanong, kung peke yan, nasan yung tunay? Hindi mo naman pwede sabihin peke yan. Tapos wala ka naman pinapakitang tunay. Hindi ba? Kung kaya mong i-scrutinize yung dokumento na yun at sabihin mo na peke yun, ano ang prueba mo na peke yun? Meron ka bang ipinakitang dokumento na ito po talaga yung dokumento? Ayan, basahin nyo ibang-iba. Parehas, pero ito, nadagdag. Ito, hanggang dito lang. Wala ka mang pinakitang ganun, Claire. Puro ka lang drama. Paano kami maniniwala? Doon sa pinakita ni Tiglao, kompleto yung detalye. Diyan naman ikaw, wala ka namang pinakita. Ang pinakita mo yung itinerary ni Madam First Lady. Ano yun? Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar. Hindi pwede magpunta kami doon tapos mag-imbestiga. Suot ko nga yung sombrero kong LA Dodgers. Hindi kayo pwede magpunta doon at mag-imbestiga. Meron kayong diplomatic ties ng Amerika. Bakit hindi kayo mag-request sa kanila nung report tapos ipakita nyo sa taong bayan ngayon? May kapangyarihan kayo para gawin yan. Kaya nga binabanatan namin si Amy Marcos kasi si Amy Marcos meron siyang kapangyarihan na hilingin yun sa otoridad ng Amerika. Natatandaan nyo si Boying Rimulya, hindi ba? Kumontak si Boying Rimulya sa DOJ ng Amerika para hingin kung sino ang nagpadala noong parcel sa anak niya. Hindi niyo ba natatandaan yun? Kasi may kapangyarihan na ganun. Si Boying nga may kapangyarihan na ganun. Kayo pa kaya, presidente, Malacanang. Pwede kayong mag-request sa LA, sa Beverly Hills Police Office, kung saan man yan. Pwede kayong mag-request doon. Kasi nga, merong investigasyon din na nagaganap dito sa Pilipinas. Hindi ba? Kasi pag sinabi mo na peke itong dokumento na to, kailangan yung original pinapakita mo. Sinabi mo na peke ito, wala ka naman pinakitang papel na original, so maniniwala na lang ba kami sa'yo? Mabuti pa si Rigoberto Tiglao, meron siyang papel na ipinakita kahit peke yan. Ikaw wala puro salita lang, di naman pwede yun. Abogado ka pa naman kailangan pag abogado ka, di ba, punong-puno ka ng ebidensya. Paano ba naman yan? Ano ba namang klaseng lawyer ito?
Hindi to lawyer, liar to eh. Oo, putya yan. Sa Beverly Hills Police Department. Beverly Hills Police Department. BHPD. So pwede daw tayong magpunta ron. Hindi, ikaw gawin niyo yun. Kung talagang naniniwala kayo na walang na peke yan at mali yan or wala kayong ginawang masama, magpakita kayo ng prueba na wala kayong kasi nagpakita na sila ng prueba na meron eh. So to debunk yung prueba nila, kailangan magpakita rin kayo ng prueba nyo. Wala kayong prueba eh. Wala kayo noong actual na police report. Wala. O kung yung coroner's office, wala kayong sarili yung version ng coroner's office na na tawag dito memo. So kanino kami maniniwala? Doon sa merong papel o doon sa puro salita? Yari tayo dyan. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose Ulit? cause of initially suspected to be mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro," yan po ay dinagdag lamang. Ipakita mo nga yung yung papel na hawak mo. Kung meron man ka, ipakita mo. Ba't hindi mo maipakita? So kanino kami maniniwala? Doon sa may pinapakita o sa wala? Hindi mo pwedeng ganun, Claire. Kailangan lagi kang may ebidensya. Bilang isang abogada, alam mo na kailangan mo yan para makakumbinsi mo yung tao. Wala ka namang kredibilidad. Hindi naman ikaw si Virgin Mary na hindi ka pwede magsinungaling. Hindi ba? Ang dami mo naman mga kasinungalingan ng binigkas dyan na para ka lang nagpapalit ng damit. Parang baliwala lang sa'yo. Nakapagsalita ka ng fake news ngayon, ipapagpag mo lang, bukas nagpi-fake news ka ulit. So, reputation-wise, walang tiwala ang tao sa bibig mo. Mas may tiwala yung tao doon sa mga nagpapakita ng ebidensya. May pinakita si Tiglaw, ito yung pinasa sa akin, dapat kinounter mo, sinabi mo fake news, pinakita mo na sana. Ito po yung totoong papel, di ba? Wala yan. So, ibig sabihin, peke yan. Yun lang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Gawa-gawa mo na lang yan eh. Gawa-gawa mo na lang yan. Hindi naman kasama yan sa hindi naman kasama yan dun sa tinatanong lang sila eh. Kung totoo ito, hindi, sinisiraan na kayo kagad. Anak ng tinapay, kayo pa biktima. Ang biktima rito, mga Pilipino. Imaginein mo, walang kakwenta-kwenta yung event na yan. Hindi naman yan makakatulong sa sa mga Pilipino. Magtatayo, maggagawa ka pa ng ganyan dyan. Meron ka ng Manila Film Festival dito, mag-film festival ka pa dun. Anak ng tinapay naman yan, magkano bang dyan? Magkano bang kinita ng Pilipinas dyan? Mamaya gumastos pa ang Pilipinas dyan, wala namang kinita Pilipinas dyan. Kasi yung mga Pilipino naman dyan, di mo kailangan i-promote yung pelikulang Pilipino sa Amerika because manunood naman yung mga Pilipino ng pelikulang Pilipino eh. Kaya na yan, kahit anong gawin nyo dyan, yung mga kano in check, mga hapon na nandiyan dyan, hindi manunood dyan ng pelikula natin. Pero sigurado ako na lahat ng Pilipino na nandiyan dyan na namimiss ang Pilipinas, manunood dyan ng mga pelikula natin. Film festival pa kayo dyan. Walang yan. Gumastos pa gobyerno ng magkano, ilang tao yung nagpunta dyan. Para lang sa event na yan. Buti sana kung galing yan sa bulsa nyo. Hindi naman nakatulong yan sa kahirapan ng mga Pilipino rito. Hindi naman nawala yung traffic sa EDSA dahil dyan. So kayo lang nag-i-enjoy dyan eh. Para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service. Ano masama doon? Lahat naman, si Inday din meron eh.
So anong ibig sabihin nun? May security service siya. Anong connection nun? Sa tinatanong sa kanya kung may kinalaman ba siya sa pagkamatay ni Tanto. Kung may kinalaman ka ba? Simple lang yun eh. Wala at meron. Oo, kung wala, hindi good. Kung meron, anong kinalaman mo? Gaano kalalim yung kinalaman mo? Ikaw ba yung kasama niyang habang bumabatak siya? Nakita mo ba na bumabatak siya? Kasi kung nakita mo na bumabatak siya, bakit hindi mo siya sinaway? Tanda-tanda mo na, parang nanay ka na niyan. O hindi ba? Tapos representative pa kayo ng bansang Pilipinas sa ibang bansa pa. Pwede naman siguro kayo dito magbisyo. Bakit dinala nyo pa yung bisyo nyo sa ibang bansa? Ilang araw lang naman kayo nandiyan dyan. Hindi ba yun yung mga katanungan na dapat na sinasagot nila na instead sagutin ng yes or no, ito naman si Auntie Claire, nag-itim pa, akala mo naman nakakaawa siya, hindi naman siya malinis na tao. Yun ang problema natin. Na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. Anong connection nga nung may kasama siyang PSG? Natural, pag sinabi niya na, dyan lang kayo sa labas, wag kayo sa... Hindi na nila alam ano nangyayari sa loob. Di ba? Hindi naman pwede makiparty sa kanila yung mga PSG nila. Safe naman siguro yung room sa kanila, di ba? Tatayo lang sa labas ng kwarto yung mga PSG na yan. Malay pa ba ng PSG kung sumisinghot talaga yung mga yan? Kung nagpa-party yung mga yan, hindi naman bawal mag-party, di ba? Lalo na kung mga lasing na yan, malay ba nila kung anong ginagawa doon? Basta yung mga secret service na yan at saka yung mga PSG na yan, nasa labas lang yan ng pinto. Anong connection nun? Mr. Tantoco, iba po ang kanyang hotel. Saan siyang hotel? Di ba? Sana yung pinakita mo din, dito po naka-check-in si Madam sa hotel na to. Pero kung makikita nyo, hindi yan Hilton Hotel. Pero for privacy purposes, di na natin papakita kung anong hotel na yan. Di ba? Dapat may ebidensya lagi. Hindi pwedeng ganun lang. At meron po siya mga activities. March 8. Kung pwede po nating makita. Sige, tingnan natin. Sa monitor. Ayan March 8. Alas 2 magsisimula. Alas 2, 2:30, 3 o'clock, 3:15, alas 4, 4:30, 8:30 p.m. Tapos yung end of the event. Ayan nakalagay tama naman na 8. Pero hindi siya nagtutugma doon sa ipinakitang date. Kasi ito pakita natin na nakalagay doon sa may baba 11:30. Tumawag, dumating alas 12 na deads. Diniklara nilang deads alas 12. Ayun, nakalagay yun dyan sa may ilalim. Ayun, alas 12:05 something. Yung pinakikita ni dito ni Madam alas 2. So, 2 oras pang nakalipas. 2:30, 3 o'clock, 3:15. So, hindi to full day event. Nagsimula to alas 2 na eh. Di ba? Kalahating araw na yun. Hindi na yun since morning. Kung alas 12 ito, alas 2 yung simula, pwedeng hindi pwedeng i-hold ka ng pulis noon. Siyempre sabihin nun, this is an active crime scene, may namatay dito and you were inside when this person died. Kaya sangkot kayo dito for questioning, huwag kayong aalis, dito lang tayo, mag-iimbestiga tayo. I believe, hindi lang aabot ng 2 oras yan. Pag nag-imbestiga tungkol dyan, mahaba-haba yan. Baka abutin ka ng maghapon dyan. So kung naka-attend siya dito, pwedeng hindi siya na-detain. Pwedeng hindi siya na-detain. So, yun lang yung pwedeng mapatunayan nitong dokumento na to. Pero, yung nangyari from 2 o'clock paatras, yun yung hindi natin alam. Buti sana kung itong konsyerto para sa Pilipino na to nagsimula alas 8 ng umaga. At alas 8 ng umaga nakikita pa doon si Madam na nagkakape.
But then again, sabi ko nga sa inyo, it's easier to ask for the document, the actual document from Beverly Hills Police Department dan magpakita kayo ng ganito. Maganda na yung may ganito, tapos papakita mo pa, ayan yung Beverly Hills report. Walang kino-confirm nila na walang nangyaring mga ganitong bagay. During that time, 'di ba? Tapos ang usapan. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. Actually, dito sa dokumento na to, pinatunayan niya lang na nandiyan dyan talaga si Madam sa Amerika. During the time na namatay yung bata. Oo, so hindi siya entourage, pero yung asawa naman niya ay empleyado ng pamahalaan. So technically, kasama pa rin nila. Oo, so nai-report kaya ito? Nai-report kaya ito ni Madam First Lady nung siya ay lumapag dito sa Pilipinas para umatin-atin ng mga kanyang schedule? Kasi dapat na-report niya to kasi sabi nga ni Castro na back at siya doon na kapag official trip dapat may reporting. So na-report niya ba itong incidenting ito? Yun ang malaking question mark. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay nai-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko. Kayo nga, kapwa Pilipino nyo, pinatapon nyo sa ICC. Huwag ka nang gumagamit kasi ng mga ganyang salita, Claire Castro, dahil hindi yan bagay sa inyo. Oo, kapwa Pilipino, nek-nek mo. Walang kapwa Pilipino sa inyo, tanginan nyo. Pinatapon nyo yung matanda ron sa ICC, ginamit nyo pera ng taong bayan tapos ngayon sasabihin nyo, kapwa Pilipino kayo, hindi kayo dapat ginaganyan. Hindi ganun. Kapag kayo ay mga public officials, you're subject to scrutiny. Ikaw talaga para Franz Castro, hindi pala. Si Claire Castro. Sobrang drama ni Claire dito, no? Mananalo siya sa MIFF. Manila International Film Festival. Ayan. Sa susunod, mananalo ka na niyan. Para sa kanilang personal na interest. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Gago kayo maawa. Bakit maawa sila sa bansa? Tinatanong nga lang kayo. Simple lang naman kasi, Claire Castro Tinatanong lang kayo, may kinalaman ba kayo o wala? Kung wala kayong kinalaman, maganda naman itong mga pinakikita mo, pero nakulangan ako doon sa sinabi mong fake news yung dokumento ni Tiglao, pero wala ka namang pinapakitang actual na dokumento. Mali yun, ma'am. Mali yun. Dapat kasama na yun sa presentation mo na kahit na tinanggal-tanggal mo na lang yung mga information. Kailangan mo ma-compare. Kailangan meron kang papel na ipinakikita na itong ni Tiglao, yung nilabas ng bilyonaryo at itong, kasi yung nilabas ng si bilyonaryo wala mga pinakita mga visual aids Ang pinakita lang ni ang sinabi lang ni bilyonaryo is according to LA blah 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 namatay daw sa overdose. Yun yung sinabi ng bilyonaryo. Pero si Tiglao yung merong actual na dokumento na dapat, madam, kinounter mo ng dokumento na nakuha ninyo.
But the fact na wala kayong ipinakita at nagpaawa lang kayo at nagpakita lang kayo ng mangilan-ngilang pruweba na busy siya nung araw na yan, it doesn't discount yung possibility na kasama niya yan na nagpa-party-party, because may mga videos na nagpapakita na kumakanta yan, sumasayaw pa yung amo mo. At ito ang totoo, may namatay. Ang totoo dyan, may namatay. Ang tanong, inireport ba yan ng maigi sa inyo noong umuwi siya ng Pilipinas? Hindi ba? Yun ang malaking katanungan. Okay na rin. Nagpapasalamat na rin tayo dahil si Madam Claire ay at least nagsalita na tungkol dito, mga bossing. Palagay ko kayo rin naman, napanood nyo to. Pagkatapos magtanong ng bilyonaryo, binakbakan niya nga yung bilyonaryo at saka yung si Rigoberto Tiglao, hindi na nasundan yung mga tanong. Ilan mga tao na lang yung nagtanong tungkol dito. Halatang halata mo eh. So ito yung isa pang tanong, kung ano ba ang nararamdaman ni First Lady Liza Marcos sa mga panahon at oras na to. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Diba? Simple. May request. Anong gagawin? Anong gagawin? Decline the request or adhere to the request. Ganun lang yun. Plain and simple. Dalawa lang yung pupuntahan yan. Anong sagot? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin. Comprehensive nga eh. Anong ibig sabihin ng comprehensive or anong meron sa comprehensive na hindi mo naiintindihan? Kailangan nga ng report. No, syempre in writing yan. Putang na naman to si Claire. Parang tanga naman to eh. Pwede, syempre gumawa si Amy Marcos ng request in writing. Di sagutin nyo din in writing. Dito, ito yung mga kaganapan, itong araw na ito, umalis siya, ito yung mga kasama niya, lumapag siya doon. Pagdating niya doon, natulog sila o meron silang event, pak, bumalik na siya. Tapos ito, ganyan, kinaumagahan, pagtingin nila, patay na yung isa. Tas ang ginawa ng First Lady natin, bumalik siya sa Pilipinas. Kasi yung pinabubulaanan na na-hold daw sila doon, hindi daw sila makakauwi. Nakauwi po siya ng Pilipinas agad-agad dahil may mga engagement pa siya dito. Hindi ba yung mga ganun lang naman eh? Naknan tokwa. Lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama. Drama? Paano drama? Karapatan naman ng isang sitting senator na questionin, tanungin ang Malacanang patungkol sa mga bagay-bagay. Anak ng putya ka, Claire eh. Inuuna mo yung kadramahan mo at katangahan mo eh. Inuuna mo yung hindi ka naman nakakaawa in the first place. Ang tanong, merong nire-request si Amy, mag-a-adhere ba kayo? Ito na nga, sinagot ko na nga dito. Pero magpapadala pa rin kami sa kanya ng written explanation tungkol sa mga kaganapan at nangyari diyan sa araw na yan. Hindi ba ganun lang naman kasimple yun eh. Meron ka pang, wag kasi kayong nakikinig sa mga drama. Ikaw ang madrama eh. Ang dali ng tanong sa'yo, sasagutin mo lang naman, ikaw tong madrama, ikaw tong maraming halhal eh. Akala mo, kamag-anak mo eh. Tangin na kung makaano ka, kala mo nanay mo kasi. Kung makapagtanggol ka kala mo nanay mo. Di ba, sagutin mo lang yung tanong. Naknantokwa ka naman. Sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Hindi kayo nang tinatanong. Abogado to, napakatanga, no? Hindi, yung comprehension niya napakahina. Magkano kayo binabayad dito para magmukha siyang engot? Sabi ni Amy, humihingi siya ng detalyadong paliwanag. mula sa Malacanang patungkol dito.
hindi yan basta press con mo lang. O gumawa kayo ng sulat, sagutin ninyo yung request niya. Bilang trabaho naman niya yun, huwag niyo siyang deadmahin. Kasi kapag dinedman niyo yan si Amy Marcos, ibig sabihin may tinatago talaga kayo. So sagutin niyo si Amy Marcos, sampal niyo sa pagmumukha niyang pangit yung kasagutan doon sa mga tanong ninyo. Let's see kung i-report niya ba yan or hindi. O hindi ba? Pero how's the First Lady, Yusek? Walang... Okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Okay lang siya. May namatay nga doon eh. Umuwi nga lang eh. Okay lang naman siya. Wala naman siyang remorse. Hindi naman siya nagluluksa. Okay lang siya. Sa totoo lamang po ayaw niya sana to nang lumaki pa dahil... Natural. Sino ba may gusto lumaki yan? Putang ina, napakapangit na balita niyan. Sinong tanga ang may gustong lumaki yan? Usapang drugs yan. May war on drugs yung asawa mo. Tapos, ikaw involved ka sa drug addict. Hindi ba? Walang hiya naman talaga to si Claire Castro. Ba't nyo pa kasi ito pinagsasalita? Oy, yung bagong PCO, yung kalbo. Putang ina, sabi ko nga sa inyo, itong may kasalanan. Kung bakit wala na naniniwala sa inyo. Ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Ayun, wala. Paano kayo magtrabaho para sa taong bayan? Wala. Kasi wala kayong nagawa. Sa 3 taon, wala kayong nagawa. Yung 3 taon na ginawa ninyo, ito inano ko na to eh. Sinabi ko na to noon. Mauubos ang oras ni Bongbong Marcos sa kakaprotekta sa kanyang pagkapresidente. Ubos ang pera ng taong bayan, ubos ang oras ng lahat ng mga lingkod bayan para protektahan siya at protektahan yung kanyang trono. Ito na nga, nangyayari na nga in 3 years. Magbigay nga kayo ng nahamon ko nga kayo. Maglagay kayo dyan sa comment section ng mga bagay na masasabi mong legacy niya. Yung maraming nahuhuling droga, sige, ilagay nyo na rin dyan. Isa na yan, yung pinakamalaking droga na nahuli sa tanang history ng Pilipinas, pero wala namang drug lord. Pwede nyo na din ilagay yan. Achievement na yan eh. Yung bloodless drug war niya, achievement yan. Ilagay nyo na yan. Sige na. Okay na yan. Maglagay kayo dyan ng mga ginawa ni Bongbong Marcos sa 3 taon na nakatulong sa inyong buhay. Kasi sabi ni Claire Castro, wala daw silang ginawa kundi magtrabaho. Kaya nga sabi ko, ang hirap noong sinasabi mo, trabaho ka ng trabaho, tapos wala kayong natatapos. Nagpapagawa nga ako ng bahay ngayon, sabi ko nga, hoy, tagal nyo nang gumagawa, di kayo natatapos, puro kayo simula. Hindi ba? Marami namang mga taong nagtatrabaho. Ang tanong, maganda ba yung resulta ng tinatrabaho? Kasi baka mamaya, trabaho nga kayo ng trabaho, pero kayo lang naman na nakikinabang doon sa tinatrabaho ninyo. Siniservisyohan nyo lang yung sarili nyo. Ibang usapan yung trabaho kayo ng trabaho, halos mamatay na kayo, makuba na kayo kakatrabaho, tapos yung mga mamamayan ninyo, maunlad. Yung bayang Pilipinas, maunlad. Hindi palubog tayo, walang hiya ka. Mantakin mo, trabaho na kayo ng trabaho, palubog pa rin tayo. Ibig sabihin, hindi problema yung Pilipinas, ang problema kayo. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Dami namang daldal eh. Ang tanong lang sa'yo, kamusta si Madam? Okay naman siya, malungkot siya, syempre. May mga ganitong lumalabas na balita, sino ba naman matutuwa? Ako nga, hindi natutuwa eh. So malungkot siya, pero kailangan niya pa rin lakasan yung loob niya kasi hindi humihinto yung mga kalaban niya sa paghahanap ng dahilan para siraan siya. Yun po ang pagkakasabi niya sa akin. Kaya bagamat siya ay malungkot, siya ay naniniwala na siya ay walang ginawang masama, hindi siya sangkot sa mga bagay na yan. Bagamat malungkot, ganun lang yun. Mantakin mo ang tanong, kamusta naman po siya? Okay naman siya. Kaya na may ganitong issue na sa'yo, okay ka pa? Di ba? Kung di ka naman baliw. Pag may ganito ng issue sa'yo, nag-aalala ka na. Di ba? Kasi pangit eh. Ang pangit nung image eh. Ang pangit nung nung pinangangalandakan nila eh. So, dapat hindi ka okay. Magtataka ka ba't okay siya?
Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Piso Seri Mate. Ay, di ba? Palakpakan. Kayo naman. Good job! Sabi ko nga sa inyo. Ito lang naman yung inaantay ng tao kung papaano mo ito twist itong pangit na pangyayaring ito. Dahil sobrang bilib naman talaga kami sa'yo dahil ikaw nga ang tigapagsinungaling ng Malacanang. So, ine-expect na namin. Gusto lang namin actually malaman kung ano ba, kung paano mo ito twist. At napabilib mo na naman kami. Palakpakan natin si Claire Castro sa kanyang walang kakwenta-kwentang mga komento. Mabuhay. So, ayan na nga. So, I hope na may natutunan kayo ngayon dito sa ating ipinakita. Siguro naman masaya na kayo kasi yung nakaraang vlog natin, hinahanap natin siya. Ilang araw siyang nawala. So, ngayon, nasagot naman na niya. Hopefully, okay na tayo dyan. So dininay nila ang pagkamatay nitong batang ito na ang ang cause is cocaine overdose. So dininay nila 'yan. Dininay din nila na magkasama sila during the time ng pagpa-party. Dininay din nila na ito daw ay part ng entourage. Yan yung mga denials nila pero wala silang pinakitang ebidensya na proof or autopsy report that the person died ng natural cause. Wala namang ganun. Kasi di ba, nasabi ko nga sa inyo, dapat may papakita kang dokumento. Ayan, nakalagay po sa dokumento na yan that the person died, natapilok siya, tas tumama yung noo niya sa pako. Ganun. Freak accident. Or he died gracefully. Natulog siya and hindi na siya nagising. And wala po yang nakalagay dyan na may nagkalat na mga droga. Wala po yan dyan. Di ba dapat ganun yung ipinakikita mong ebidensya? Para at least malakas yung inyong kumbaga pag-debunk dyan sa mga naglipa ng balita na yan. Or either fake news man yan o totoo. Di ba? It's up for the people to decide kung kanino sila maniniwala. But again, ilagay nyo dyan sa comment section, masaya ba kayo sa sagot ni Claire Castro? Kasi kung hindi kayo masaya, saan kayo nakukulangan? Ano pa ba yung nakikita nyo na kaibahan dito sa mga statement niya tsaka dun sa mga alam nyong nangyari? Ilagay nyo dyan at babasahin natin at i-discuss natin ulit dyan sa susunod nating upload. Maraming salamat mga bossing sa inyong panahon. I hope na na-entertain kayo, mabuhay kayo. Again, disclaimer lang, tayo po ay nagre-react lamang, huwag kayong maarte. Huwag kayong, kasi sabi nila i-demanda daw nila yung mga involved dito. Sabi ko nga sa inyo tayo naman komento lang, tayo naman inaano lang naman natin kumbaga ini-explain lang naman natin kung ano yung pagkakaintindi natin sa kanilang mga balita. At hanggang doon lang po tayo, hindi po tayo gumagawa ng balita. Maraming salamat po mga bossing. Mabuhay po kayo. Kita-kita po tayo muli. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.
walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan, dahil bayan muna bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa